isang marathon sa France, hindi lang daw running shoes ang kailangang ihanda ng mga mananakbo, pati na costume. At isa sa mga nakisaya rito, si Kuya Kim. Ano kaya suot ni Kuya Kim? Kuya Kim, ano na? Sa marathong ito, ang mga runner hindi lang daw nagpapalakasan ng mga tuhod, nagpapagandahan din ng costume, paandar. Ito ang taunang marathon dumidok sa Medoc region sa France. At dahil hindi ko tumakbo, itong nakaraang linggo, lumipad kami pa France para makilahok at makisaya sa karerang ito. Sa aking panglimang Medoc Marathon, ang napiling costume ng aming team, Greek gods and goddesses. Ang course may habang 42.195 kilometers. Nakakapagod man, pero bawing-bawi naman ang view. Dumadaan kasi ito sa mga vineyard o taniman ng mga ubas at mga chateau o mga naglalakiang bahay. At di tulad ng ibang mga marathon na nasalihan namin, meron ditong station kung saan pwede uminom ng wine. Sa dami ng paandar sa karerang ito, aabot kaya ako sa finish line? Kuya Kim, kailan nga ba nagsimula ang mga marathon? Kuya Kim, ano na? Ang marathon ay isang pagunita sa alamat o kwento ng isang Greek messenger, pinaniniwalaan kasi noong 490 BC. Tumakbo siya mula marathon patungong Athens para ibalita ang tagumpay ng mga Athenian laban sa mga Persian bago siya bumagsak at namatay. Ang pinakaunang 40 kilometers ng marathon ay ginanap sa inaugural Modern Olympic Games sa Athens noong 1896. Ang Greek na si Spiridon Lewis ang nakasungkit ng kauna-unang gintong medalya sa event na ito. Ang Everest Marathon naman sa Nepal ang tinuturing na highest marathon. Nagsisimula ang trail nito sa Everest Base Camp na may taas ng 17,000 feet. Samantala, sa hinaba-haba man ang karera, sa finish line din ang tuloy. Ang aking panglimang marathon dumidok, definitely one for the books. At nandito naman tayo sa Saint-Emilion, dito rin sa France. Nagpapahinga ng legs natin pagkatapos ng ating karera. Sabi nga ng isang sikat na P-pop group, dahan-dahan lang ang buhay ay hindi karera. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Muling nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na may pinakamataas na panganib mula sa mga kalamidad at ibang peligro. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Kabilang sa sinusuri ng report ang kakayanan ng isang bansang tumugon sa sakuna. Ang mga reaksyon ng gobyerno sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Umaabot ng 20 bagyo o higit pa ang karaniwang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Dagdag pa ang minsay banta ng mga bulkan at mga lindol sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Kaya hindi na nakapagtataka na sa 173 bansang sinurvey, nangunguna na naman ang Pilipinas sa ikatlong sunod na taon sa 2024 World Risk Index. Bukod sa exposure, vulnerability at susceptibility ng isang bansa, sinusuri rin sa nasabing report ang kakayahan ng isang bansa na tumugon sa mga kalamidad at iba pa mga mapanira o mapanganib na pangyayari. Saad pa ng report, kabilang sa direktang nakaapekto sa risk index ang kahirapan ng isang bansa. Inihalimbawa ang Pilipinas na tinamaan ng mahigit 20 bagyo kasabay ng COVID pandemic, kabilang ang bagyong Rolly na isa sa mga pinakamalakas sa bagyong naitala sa kasaysayan. Daan-daang libo raw ang nawala noon ng kabuhayan na nagparami pa ng mga COVID cases na hindi lang nagparami ng mga nangangailangan kundi nakaapekto sa mental health ng maraming Pilipino. Ngayong may umiiral na La Niña sa bansa at hanggang 10 bagyo pang mananalasa hanggang matapos ng taon, hindi na itinanggi ng Pangulo ang malaking pinsala ng maraming trahedya at kalamidad. Sinabi niya yan sa talumpati niya ng tanggapin ng Country Partnership Strategy ng Asian Development Bank o ADB para sa susunod na 5 taon. $12 billion ang commitment sa Pilipinas sa susunod na 3 taon ng ADB. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Pilipinas, utang man o donasyon. Our focus on renewable energy and climate solutions as today, we have been apprised of the unfortunate news that the Philippines once again has the dubious privilege of being the most vulnerable country in the world when it comes to climate change. That is the new list that the World Risk Index has just released. Pinag-aaralan na rin ng DNR ang report at nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at private sector para mapalakas ang kakayahang protektahan ang buhay at kabuhayan. Sa pamamagitan niya ng social programs at pagsusulong ng infrastrukturang mas angkop sa panahon at pagpapabuti ng early warning systems. Makikipagtulungan din ang Office of Civil Defense sa iba't ibang sektor para patuloy na isulong ang mas malawak at konkretong mga hakbang para bawasan ang epekto ng mga peligro sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Big winner sa katatapos lang na 2024 MTV Video Music Awards si Taylor Swift na most awarded artist na sa history ng VMA. At very happy din ng fans sa pagkapanalo ng mga artist na sina Sabrina Carpenter at Chapel Roan. Makichika kay Aubrey Carampel. The VMA goes to Taylor Swift! Drop everything now, cause Taylor Swift just made another her story sa 2024 MTV Video Music Awards. Si Taylor Swift, or should we say, Taylor Sweep, humakot ng 7 awards, including Artist of the Year, Best Pop, at 5 more recognitions para sa collab song niya with Post Malone na Fortnite. Nakuha rin ni Tay-Tay ang kanyang 3rd Video of the Year award. The thing is that this video seems very sad when you watch it, but it actually was like the most fun video to make. I would always just hear like someone like cheering and like woo, like from across the studio where we were shooting it, and that one person was my boyfriend Travis. And is it that sweet? I guess so for Sabrina Carpenter. Dahil nakuha niya ang kanyang first ever VMA award na Song of the Year para sa kanyang hit song na Espresso. What an HOTTOGO moment naman for Chapel Roan, ang kanyang win bilang Best New Artist of the Year. I dedicate this to all the drag artists who inspire me. And I dedicate this to queer and trans people that fuel pop. Pinusuan din ang performance niya ng kanyang trending song, Good Luck Babe. You don't wanna call it love, you only wanna be the one that I call baby. Lisa is indeed a rock star as she rocked the stage sa kanyang top-tier performance. Lisa, can you teach me Japanese? I said hi, hi. Extra special pa yan dahil naiuwi niya rin ang kanyang 2nd Best K-Pop Award. Rockstar was a meaningful comeback for me after Lalisa. So this is very, very special to me. 17 may not be right there pero napa-adjunize naman ang Carrots sa pagkapanalo nila ng Best Group. Katy Perry! Video Vanguard Award is not the one that got away kay Katy Perry sa kanyang pagkapanalo na may Throwback Thursday medley performance pa ng kanyang greatest hits. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil hindi muli dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Nakatutok si Chino Gaston. Until we terminate or until he's... Muling pinaaresto sa House Sergeant-at-Arms si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee kanina at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Parañaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt, for refusing to submit the documents. Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya ng pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong.
Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Oras na makulong ulit sa kamera, kay questionin niya ang aniyay panunupil ng House Quad Committee. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako na pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko na ang aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden, Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan nagagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center hanggang matapos ang pagdinig ng Quadcom o hanggang sabihin niya ang katotohanan na ikasisiya ng mga miyembro ng komite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Umpisa pa lang ng Burr months pero damang-dama na ang diwa ng Pasko sa palibot ng isang lawa sa Pampanga na pwedeng pasyalan. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Vicky, mayap apasku, sabi ng mga Kapampangan na nauna na magparamdam ng Kapaskuhan. 5, 4, 3, 2, 1! Bukas na ang Lakeshore Christmas Park dito sa Mexico, Pampanga. 6 na ektaryang Paskuhan Fields ito sa paligid ng malawak na lawa. Sa 6 hectares po na park, meron tayong food park na meron mga 40 locators all within. It's a food truck community. And then also we have rides, carnival rides ranging from caterpillars, small roller coasters, Ferris wheels, and kiddie rides. Meron din tayong mga themed parks na puno po ng Christmas lights wherein people can take photos. And ang hilig po ng mga bata ngayon is to take TikToks or sa Instagram. May entrance fee dito na 50 pesos pero sulit na yan sa dami na magagawa dito. Kung gusto nyong mag-overnight sa Lakeside Hotel nila, soon meron na. Pwede na rin mangisda sa lake bilang dagdag activity ng pamilya. Naka-display na rin ang mga parol sa Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Mga bagong stocks at bagong mga design daw ito for this Christmas. Kung may plano ka naman talaga bumili ng espesyal na parol this year, may mga bentahe kung bibili ka na ngayon na. Yung October, November, yun po talaga yung pinaka-peak season na dagsaan yung mga bumibili. Mas maaga po, mas mababa ang presyo. Maraming design at saka yung pong mga design na iba-iba, makikita mo talaga. Kung magpapatumpik-tumpik ka pa sa pagbili, may tsansang tira-tira mapunta sa'yo dahil mataas daw ang demand sa mga Christmas decor tuwing Pasko bago mag-eleksyon. Halimbawa po sa mga natin, sa mga barangay natin, siyempre medyo bobonggahan nila yung mga lugar nila. Para nga naman medyo festive, magkakampanya. Yes, tama po kayo.
Pero malamang marami sa atin naka-tipid mode pa no bago yung malakihang Christmas gala at Christmas shopping na yan. Pero kung gusto niyo na, meron na kayo ngayon, bukas na itong Lakeshore hanggang January 31 na ito, 8 a.m. to 10 p.m. Pwede na kayong pumunta rito. Live mula sa Mexico, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Handang-handa na para sa NCAA Season 100 ang University of Perpetual Help System Delta, Colegio de San Juan de Letran at College of St. Benilde. Ang patikim sa kanilang fighting spirit sa pagtutok ni Von Aquino. Tumblings, tosses at pyramids ang pasiklab ng Altas Pep Squad sa NCAA Pep Rally ng University of Perpetual Help System Delta. Ang Perpetual Dance Company hindi rin nagpahuli. That has made NCAA 100 a season for Perpetual with your presence, support, cheers, and prayers for every Perpetual game. Our strength lies in our unity. Together, we can achieve anything. Join din ang kanilang mga atleta sa gitna ng kanilang paghahanda. Knowing we have many rookies, so kailangan namin mag-gel as a team. Di rin nagpahuli sa pag-cheer sa kanilang mga atleta ang Colegio de San Juan de Letran. Arriba spirit. That's the spirit ng Letran, yung attitude that determines the outcome of the game. It's not the other way around. Binasbasan din ang mga atleta na ready na raw para sa Season 100. Yung teamwork din, yung communication sa court, siguro doon po kami magpo-focus ngayon and babawi po kami ngayong season. So let's go Blazers! Ano opinion? Nagpawaw naman sa kanilang flash mob ang De La Salle College of St. Benilde. Makapigil hininga ang stunts ng Benilde Pep Squad. Pati ang mga atleta may pa-dance numbers din. These athletes represent the best of us, the essence of what it means to be a Blazer, to do ordinary things extraordinary well. Ano man daw ang mangyari sa Season 100, handang-handa na raw ang mga Benilde athletes. Trabaho lang po and kung ano po yung makakaya namin to maintain the 3-pit or kung mag-4-pit po, edi good thing po and tiwala lang po kay God and training lang po. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mas mahigpit na regulasyon sa online gaming industry ang iminungkahi sa Senado. Pangamba kasi ng ilan, pogo rin sila na nagtatago lang bilang Internet Gaming Licensee o IGL para makapag-operate. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May impormasyon daw si Senador Sherwin Gatchalian na 3 personalidad na may mataas na posisyon sa Pogo sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga ang tumulong sa grupo ni dismissed Mayor Alice Guo na makalabas ng bansa. Yan ay sina Duan Renwu, Wang Ziyang at Zhang Jie. Tumulong din daw ang Anyay network na ito para makalipat sina Guo sa Malaysia, Singapore at Indonesia kung saan naaresto si Guo. Si Duan Ren ang isa sa mga active personalities dun sa movement nila sa Indonesia, Malaysia, and Singapore. Si Wang Ziyan ni isa, tapos meron pang isa si Zhang Jie, president ng Lucky South. Hindi tinukoy ni Gatchalian kung sino sa mga ito ang pangalang isinulat sa papel ni Guo nung nakarang hearing. Pero sinabi niyang si Wang Ziyang, isa sa mga boss ng Pogo, may papel sa pagtakas ni Guo. Obviously, malaki yung kanyang ginawa, no? Ganyan ang kanyang papel doon sa pagtakas nila Alice Guo at yung grupo nila sa Malaysia. No? Doon sa grupo nila sa Malaysia, nandoon din si Cassandra Lee. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Ways and Means, natalakay ang pangambang baka magbagong anyo lang ang mga Pogo matapos itong iba ng Pangulo. Meron kasi iba pang industriya na online din, gaya ng e-gaming at yung tinatawag na Special Class BPO o yung mga nagseserbisyo sa mga legal na gaming operators pero hindi tumatanggap ng taya. Kung ang Pogo, mga dayuhan ng parokyano, ang e-gaming, mga Pilipino raw ang tumatangkilik. 30% nga raw ng kita ng PAGCOR galing sa e-gaming at patuloy daw ang paglaki ng industriyang ito. This online gaming
segment or sector in the revenue stream of PAGCOR will contribute about 35 billion pesos. Palaki po ito eh. Ito po sunrise industry. And that would mean the generation of more jobs for our kababayan. Pero punto ni Gatchalian, kailangan ng mahigpit na regulasyon ng e-gaming, lalo't pwede itong laruin gamit lang ang cellphone. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, binabantayan din daw yung pagdami ng maliliit na pogo na nakabase sa mga bahay at mga condominium unit para hindi sila agad matunto ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ibinahagi ni Carla Abellana ang pinagdaan ng komplikasyon na dahilan kung bakit siya na-ospital kamakailan. Pero ngayong maayos na ang kanyang kondisyon, humanda pang lalo sa matitindi niyang eksena sa Widow's War. Makichika kay Aubrey Carampel. You are not a Palacios. Lumayas ka dito! Trending ang eksenang ito ni na Madam Aurora Palacios at ni Peter sa GMA Prime series na Widow's War. Hindi lang mag-asawang sampal, kung hindi magkakamag-anak pa raw ang natanggap ni Brent Valdez mula kay Jean Garcia. Karangalan nga raw para kay Brent ang madampian ng mga palad ni Jean. Mga artista kami, so we're just doing our jobs and professional si Peter, si Brent, 'di ba? Very professional naman siya. Marami rin kasing natuwa kasi nga marami naiinis din kay Peter. So ibig sabihin si Brent ay napakagaling na artista. Isa raw sa misteryong dapat abangan ngayon kung sino ang kausap ni Madam Aurora sa kanyang secret room. Pero kung may mga namaalam na karakter, may mga bago namang ipinakilala. Magiging bagong driver si Rochelle. I prefer Rico po. Isa na rito si Rico Rochelle o Rico, ang bagong driver ni Madam Aurora na ginagampanan ni Ricky May Davao, na anak ni na Ricky Davao at Jackie Lu Blanco. Proud member si Ricky May ng LGBTQIA+ community at very happy raw siya sa kanyang first kapuso serye. Na-appreciate ko yung pagkasulat na to kasi yung name ko nga is si Rochelle. So, and then pero I really make it a point to say na I prefer Rico. So merong, gender identity and sensitivity, which is, kumbaga, I'd love to be a representative of that. Si Bea Alonzo naman na gumaganap bilang Sam. Excited daw sa mga susunod pang mangyayari sa series dahil sa sunod-sunod na mystery killing. Ang Widow's War ay napakagandang storya or napakagandang material kasi hindi ka lang kakapit sa isa o dalawang characters. Parang lahat ng characters dito importante at lahat sila may kanya-kanya silang plot na talagang kakapitan mo at aabangan mo. Abangan din daw ang muling tapatan ni Sam at George na ginagampanan naman ni Carla Abellana. Sa ngayon, mukhang besties sila ulit pero hindi mawawala syempre yung away nila, bardagulan nila. Nang kumustahin namin si Carla matapos siyang ma-confine sa ospital noong nakaraang buwan. Doon ko nalaman na may complications sa pala, kidney stones, UTI, muntik na ako mag-sepsis. So na-confine ako for 3 days hanggang sa nag-beg na akong umuwi. Kasi na-miss ko na yung mga aso ko. Tsaka kailangan ko na bumalik ng trabaho. Pero thankfully, pinayagan naman akong umuwi. Wala na infection, okay na, clear na yung blood test. X-ray, everything. So, yung na lang talaga, ubo. As an animal advocate, nagkomento rin si Carla kaugnay sa pinag-uusapang umano'y diskriminasyon sa mga aspin o asong Pinoy. For me, aso din sila. Iisa lang ang klase nila. Yes, there are so many breeds out there, pero ito, hindi ba breed din yan? Parang gano'n, it's recognized as its own breed. Parang gano'n siya. Yan ang dapat nga pinagmamalaki natin. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.
At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.